ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ang dumaraan sa iba't ibang hamon ng buhay. May mga taong nalalampasan ang bawat hirap. Meron namang hindi. Ikaw kabarangay, ano ang pinakamalaking pagsubok na hinarap mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Gerald. Aaminin ko po na ako yung tinatawag nilang black sheep sa pamilya. O yung anak na palaging pasaway at madalas ay sakit sa ulo. Single mom po si mama at bata pa lamang ako nang pumanaw si papa. Dahil doon ay lumaki akong walang father figure at aminado ako na naging magulo ang takbo ng buhay ko. Habang lumalaki ako ay mas lalo akong napapalayo kay mama. At sa murang edad ay natuto akong uminom at maglakwatsa. Sa tuwing nalalasing ako kahit papaano ay nakakalimutan ko ang kalungkutan at sakit na iniwan ng pagkawala ni Papa. Isa rin po sa mga pinakamasakit para sa akin noon ay yung palagi akong ikinukumpara ni Mama sa nakababata kong kapatid na si Jacob. Si Jacob kasi ay achiever sa eskwelahan. Palagi mataas ang grades, masunurin at maasahan sa mga gawaing bahay. Dahil dito ay unti-unti po ako nawala ng gana na mag-effort bilang anak dahil pakiramdam ko noon ay nasa kanya na ang lahat ng katangian ng isang perpektong anak. At sa isip ko ay parang wala na akong may pagmamalaki o maibibigay pa, Papa Dudut. Kuya, Oy, Gerald! Saan ka na naman galing, ha? ang ingay. Kanina pa kami naghihintay dito, ah. Kuya, nag-alala kami sa'yo. Huwag niyo nga akong pakialaman. Gutom ako. Anong ulam? Sandali lang. Lasing ka ba? Kuya naman, bakit ka uminom? Hindi ba may exam ka bukas? Tantanan niyo na ako. Ibang kala niyo sa akin, batang paslit na kailangan pang bantayan? Pues umayos ka kung ayaw mo na tinuturing ka na parang bata. Ba't di mo na lang kasi gayahin tong kapatid mo, ha? Ay, eto na naman tayo. Itong kapatid mo na aasahan ko tuwing may inuutos ako. At palaging mataas ang grado niya sa eskwela. Hindi katulad mo na puro pasang-awa ang mga grado. Ano bang nirereklamo niyo, ma? 75 lang naman yung hinihingi ng gobyerno, di ba? At isa pa, ang daming successful dyan sa buhay na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya ni minsan, hindi ko pinangarap yung mga achievements ni Jacob sa eskwela. Aray! Huwag mo akong pinipilosopo, Gerald, ha? Punong-puno na rin ako sa inyo. Lalong-lalo na dyan sa kapatid kong palagi nagmamagaling. Teka lang, ba't nagagalit ka sa akin? Wala naman akong ginagawang masama. Akala mo lang wala pero meron. Kasi sa tuwing sumisip-sip ka dito kay mama, nagmumukha akong olats. Ako yung napapagalitan. Hoy, Gerald, manahimik ka nga. Kung napapagalitan man kita, yun ay dahil sa sarili mong kagagawan. Huwag mo kang idamay itong kapatid mo dyan sa kabulastugan mo. Kasi wala naman siyang kasalanan. Kailan ba may ginawang masama yan, ha? Kulang na nga lang gawin yung santo yung Jacob na yan, eh. Kuya, sumusobra ka na, ha? O bakit? Pinagbubutihan ko yung pag-aaral ko hindi dahil gusto kitang uungusan. Ginagawa ko yun dahil malaki ang utang na loob ko dito kay mama. Kaya huwag mo naman sanang masamain lahat ng ginagawa ko kasi ginagawa ko rin to para sa pamilya natin. O yan, lumabas din ang totoo. Sip-sip ka talaga. Huwag mo nga akong pinaglolo ko. Di mo ginagawa to para sa pamilya natin. Ginagawa mo to kasi gusto mong makuha ang loob ni mama. Kasi nga pailalim kang tumira. Gusto mo akong magmukhang masama habang unti-unti kang pinupuri ng lahat. Gerald, tumigil ka na! Pinaliwanag ko sa iyo yung side ko, kuya. Hindi ko nakasalanan kung hirap kang umintindi. Mapapasok na nga muna ako sa kwarto. Sige, anak. Loko ka, bumalik ka nga rito! Ha?
ang mukha mo para sabihing hirap akong umintindi. O ano ngayon? Pinapalabas mo ba na bobo ako, ha? O di sige, ikaw na matalino, ikaw na masipag, ikaw na lahat. Bitiwan mo nga yung Ha? kapatid mo. Utang na loob, Gerald. Tumigil ka na. Wala akong sinasabing bobo ka. Sa'yo mismo nang galing yon, hindi sa akin. Alam mo, kanina pa ako pikon na pikon sa'yo eh. Sige, magmagaling ka pa. At bibigyan ko na talaga ng kakambal yung black eye mo para pantay na. Nang gabing yon, agad na nilapitan ni Mama si Jacob para gamutin yung black eye niya. Alam kong maraming makikinig ang magsasabi na masama o bayolente akong tao. At naiintindihan ko naman yon, pero sa totoo lang ay hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko noon. Matagal ko nang kinikimkim yung inis at sakit, lalo na tuwing ako yung laging napapasama at si Jacob naman yung palaging napupuri. Pakiramdam ko noon ay wala na akong kawala sa ganong sitwasyon at kahit na anong gawin ko ay ako pa rin yung mali at masama. At dahil hindi ako nakapag-aral ay tuluyan na akong bumagsak sa exam. Buti na lamang at binigyan pa ako ng isa pang pagkakataon ng mga teachers ko para makabawi. At dahil doon ay pinilit na rin ako ni Mama na mag-aral. Kaya wala akong naging choice at sinubukan kong mag-aral. Aaminin ko na sobrang hirap para sa akin yon kasi hindi naman ako matalino sa academics. Pakiramdam ko ay sasabog yung ulo ko sa kakapilit mag-memorize ng lahat ng mga kailangang pag-aralan. Pero ang hindi ko inaasahan sa mismong gabing pilit akong nag-aaral ay doon na pala magbabago ang takbo ng buhay ko. Utang na loob, ang daming kailangang i-memorize. Hindi ko naman magagamit lahat ng to kapag nakapagtapos na ako eh. Walang kwenta. Kuya, Ano? ayos ka lang ba? Tigil-tigilan mo ako, wag ngayon. Kuya, buksan mo na tong pintuan, please. Mag-usap na tayo. Sinabi na umalis ka na eh. Kuya, sige na naman oh. Hindi mo ba talaga ako titigilan ha? Alam mo naman, nag-aaral ako, di ba? Oo, pero narinig ko kasi may ingay dito sa kwarto mo. Ano bang pakialam mo? Ano ba kasi nangyayari dito, kuya? Kanina pa ako nabubwisit sa librong yan. Dami-dami kasing kailangan i-memorize eh. Ano ba tong subject na to? Math? Kuya, kung gusto mo, pwede naman kita tulungan dito. Gusto ko tigilan mo na ako. Lumabas ka na lang. Pero sigurado naman ako matutulungan kita eh. Hoy, wag mo akong itulad kay Mama ha. Kasi hindi mo ako madadaan dyan sa pagiging sip-sip mo. Tantanan mo na ako, utang na loob. Pero concern lang naman ako sa'yo, kuya eh. Ayaw mo talaga akong tigilan ha. Kuya, anong ginagawa mo? Huminahon ka, bitiwan mo yung kutsilyo. Uy, kuya! Layuan mo ako! Uy, teka lang! Layuan mo ako, babalatan kita ng buhay. Mamili ka! Teka lang, anong nangyayari dito, ha? Ay! Diyos ko, Gerald! Ba't hawak-hawak mo yung kutsilyo? Ay, bitiwan mo yan! Nananahimik ako dito pero ginugulo ko na magaling yung anak eh. Ma, gusto ko lang naman sanang tulungan si kuya kasi nahihirapan siya sa pag-aaral niya. O, kala ko ba matalino ka? Ilang beses ko bang uulit-ulitin na hindi ko kailangan ng tulong mo? Jacob, lumabas ka na muna. Eh pero, ma... Sige na, mag-uusap lang kami ng Kuya Gerald mo. Gerald, talaga bang nasisiraan ka na ng bait? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi naman sana aabot sa ganito kundi dahil sa kapatid kong asungot na yun eh. Pagsabihan nyo yan, ma. Kotang-kota na ako sa pagbibida-bida niyang si Jacob. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo, Gerald. Habang tumatagal, palala ka na ng palala eh. Sabihin mo na lang dyan sa magaling niyong anak na layuan niya ako. Kasi kung patuloy niya akong kukulitin, baka sa susunod hindi na talaga ako makapagpigil. Hanggang kailan mo ba mamasamain lahat ng ginagawa ng kapatid mo, ha? Hanggat nakatira kami pareho sa iisang bubong. Hindi na kami magkakasundo niyan, ma. Kasi palagi niyo na lang ako kinukumpara sa kanya eh. Kung tutusin, kasalanan niyo rin to eh. Hindi na kasalanan ni Jacob kung patapon niyang buhay mo.
Eh kung may gusto kang sisihin, sisihin mo yung sarili mo. Hindi ka na bata, Gerald. Alam mo na ang mga ginagawa mo. Ayoko naman. Ay, teka, ano yung ginagawa mo, ha? Ba't nag-iimpake ka ng gamit mo? Kayo na rin po may sabi na hindi na ako bata kaya siguro panahon na rin para layasan ko na kayo. At saan ka naman pupunta, Aber? Paano yung pag-aaral mo? Wala na kayo doon. At isa pa, kayo lang naman may gusto na mag-aaral ako eh. Taas-taas ang pangarap nyo para sa akin. Pero ni minsan hindi ko pinangarap yung pangarap nyo para sa akin. Nang gabing yon ay pinalayas din talaga ako ni Mama sa sobrang galit niya sa akin. Aaminin ko na pakiramdam ko ay para akong nabunutan ng malaking tinik. Sa isip ko noon, ibig sabihin noon ay hindi na ako makukumpara sa kapatid ko at malaya na akong gawin kahit na anong gusto ko. Pakiramdam ko sa wakas ay may kontrol na ako sa sarili kong buhay. Kasabay noon ay naisipan ko rin na hindi ko na kailangang mag-aral. Kaya naman napagdesisyonan kong tumigil sa pagpasok at makituloy na lamang sa bahay ng barkada ko habang pinag-iisipan kung ano ba talaga ang gusto kong gawin sa buhay. Nang mga panahong yon, kung ano-ano ang mga pinasok kong sideline. Minsan nagbubuhat ako ng tubig, minsan naman ay naglilinis ng bahay ng mga kapitbahay. Basta may kitaan lang kahit kaunti. Yung kinikita ko kadalasan ay napupunta lang din sa mga bisyo. Sa totoo lang ay ni minsan ay hindi ako masyadong nagkaproblema sa pera o gastusin noong mga panahong yon. Kasi libre naman akong pinatitira at pinakakain sa bahay ng kaibigan ko. Kaya lang, lalo akong nabaon sa paniniwalang tama lang yung desisyon kong lumayo at takasan ang buhay ko. Kasama sina Mama at Jacob Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng ilang linggo ay napagkasunduan namin ang barkada ko na bumuo ng sarili naming banda. Mahilig talaga akong kumanta kaya pakiramdam ko noon ay yun na yung pinakamagandang landas na pwede kong tahakin. Sa totoo lang ay sobrang excited ako ng mga panahong yon kasi parang nagkaroon ng saysay ang paglayas ko sa bahay at yung pag-drop out ko sa eskwela. Pakiramdam ko sa wakas ay magbubunga na rin ang paglalayas ko. Pero hindi pa man namin nasisimula ng maayos yung mga plano namin ay bigla na lamang akong pinigilan ng mama ng barkada ko. Kinausap niya ako ng maayos pero ramdam ko yung bigat ng mga sinabi niya. At doon ko unang naramdaman na baka hindi pala ganong kadali at kasaya yung buhay na pinili ko para sa sarili ko. Mukhang enjoy ka sa paghahanap ng pagkain sa ref namin ah. Pasensya na po kayo. Bigla po kasing sumakit yung tiyan ko eh. Hindi ba't kumain na tayo kanina? Opo pero nagutom po kasi ako ulit eh. Ibang klase. Halika sa sala. May kailangan tayong pag-usapan. Sige po. Tungkol saan po ba to? Mag-iisang buwan ka na dito sa bahay, Gerald. At alam ko na hindi kayo okay ng mama mo. Pero hanggang kailan mo babalak makitira dito sa bahay ko? Tita, kailangan ko lang po talaga ng konting panahon. Promise po, kapag nabuo na po yung pinaplano naming banda, makakabawi rin po ako sa inyo. Seryoso ka ba? Opo, tita. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Gerald. Sa tingin ko masamang impluwensya ka. Ho? Ano ang ibig niyo sabihin? Nag-aaral sa college yung anak ko, Gerald. At matagal ko ng pangarap para sa kanya yung makapagtapos ng kolehiyo. At sa tingin ko, hinding-hindi makakapagtapos ng pag-aaral ang anak ko kung ipagpapatuloy niyo pa yung pagkakaibigan ninyo. At
At habang dito ka sa bahay namin nakatira, hindi makakapag-focus ang anak ko sa pag-aaral niya. Tita, maulang galang na po ha. Pero kung gano'n naman po pala kasama yung tingin niyo sa akin, bakit pa po kayo pumayag na makitira ako dito sa bahay niyo? Kasi nung una, akala ko makakabuti para sa anak ko yung may kaibigan siya na makakausap at matatakbuhan. Pero imbis na makabuti ka para sa anak ko mas lalo ka lang naging pabigat dito sa bahay. Tita, ang sama naman po ng tingin niyo sa akin. Di ko mo may pera kayo, may karapatan na kayo para pagsalitaan ako ng ganyan. Wag na wag mo akong babaliktarin, Gerald. Kasi hindi ako matapobre. Kung tutuusin, sarili mong kagagawan ang nagdala sa atin sa ganitong sitwasyon. Sige nga, sabihin mo sa akin, kailan ka ba huling naghugas ng pinggan, ha? Kailan ka huling nagmap at nagwalis dito sa bahay? Wala ka ng ibang inatupag kung hindi ang pagsa-sideline mo para may pangbili ka ng alak. Tinaig niyo pa si mama kung makasermong kayo sa akin. Alam mo, hindi na ako magtataka kung pinalayas ka ng mama mo. Kasi may kagaspangan din pala talaga yung ugali mo. Dapat noon palang pinalayas na kita eh. Pero hindi ko ginawa yon kasi nakiusap ang anak ko na huwag kang paalisin. Huwag po kayo mag-alala. Hindi niyo na ako kailangang ipagtulakan kasi kusa na akong aalis. Mabuti naman kung ganon. Akala ko papahirapan mo pa ako. Huwag na po kayo magtaka kung sakali magrebelde ang anak niyo ha. Kasi wala kayong pinagkaiba sa mama ko. Mababastos ka ha! Kunin mo na lahat ng mga gamit mo at lumayas ka na ngayon din! Ang lakas ng loob mo para sagot-sagutin ako sa sarili kong pamamahay! Wala kang utang na loob! Sus! Kung manunumbat lang din pala kayo, dapat hindi na kayo tumulong. Ayoko na makita yung pagmumukha mo, kahit kailan! Pagdating ng anak niyo galing eskwela, pakisabi na lang thank you ha. Alas! Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko noong araw na yon at nasagot ko yung mama ng barkada ko. Sa totoo lang ay ayaw ko kapag pinagsasabihan ako, lalo na kapag pakiramdam ko ay nasasakal na ako at parang wala nang nakakaintindi sa side ko. Dahil doon ay umalis na lamang ako at naglakad-lakad sa kalsada ng walang malinaw na pupuntahan. Basta gusto ko lang makalayo. Habang naglalakad ako ay ilang beses pumasok sa isipan ko na umuwi na lamang sa bahay namin. Pagod na rin ako noon at gusto ko na lamang talagang bumalik sa dating buhay ko. Pero pinigilan ko ang sarili ko kasi pakiramdam ko kapag umuwi ako ay magmumuka akong talunan. At si Jacob na naman ang lalabas na tama. Kaya kahit sobrang hirap at wala akong matuluyan ay pinanindigan ko pa rin ang desisyon kong lumayas. Natulog ako sa isang waiting shed mag-isa. Gutom at sobrang pagod. Kinaumagahan pagkagising ko ay may nakita akong malaking tindahan malapit lang sa waiting shed na tinutulugan ko. Tiniis ko muna ang gutom ko kasi ang nasa isipan ko noon ay mas importante na makahanap muna ako ng trabaho para kahit papaano ay makapagsimula ulit ako sa buhay. Manang? Anong kailangan mo? Naghahanap po ba kayo ng tindero? Aha, Baka pwede po ako manilbihan sa inyo. hindi kita kailangan. Marami na akong tao. Sige na naman po. Sinabi ng hindi eh. Bakit ang kulit mo? Kailangan ko lang po kasi ng trabaho ngayon. Alam mo, kung sakali man na maghahanap ako ng trabahante, hindi ako magkakamali na kunin ka. Alam mo kung bakit? Kasi yung pinakaayoko sa lahat, yung hindi nakakaintindi. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita tatanggapin, ha? Pero Manang, masipag naman po ako. Sige, kulitin mo pa ako at magpapatawag na talaga ako ng tanod. Angas mo. Kung makapagsalita ka, akala mo naman convenience store tong tindahan nyo. Manang, para sabihin ko lang sa inyo ha, isang bagyo na lang yata matutumba na tong tindahan nyo eh. Aba, bastos ka talaga ha! Umalis ka na dito! Baka mamaya kung ano pang magawa ko sa'yo. Ano bang tinutunganga mo dyan, ha? Alis na! Hoy! Hoy, ang paninda ko! Bumalik ka rito! Walang niya ka! Tulong! Tulong! Punta na ako! Buisit! Nadapa
Huli ka, Balbon! Tatakasan mo pa ako, ha? Manang! Akin na nga yung paninda ko! Ay, naku! Manang, pasensya na po talaga. Nagugutom na po kasi ako eh. Kanina gusto mo lang mamasukan. Tapos kaya sinasabi mong nagugutom ka. Ay, siguro scammer ka, no? Manang, hindi po. Gusto ko lang po talagang kumain. Tsaka magkaroon ng maayos sa trabaho. Alam mo kung anong dapat ginagawa sa mga manlolokong katulad mo? Ang dapat sa inyo, binubugbog para matauhan! Manang, hindi po ako manlalaban sa inyo. Parang awa nyo na po. Tama na po. Kulang na kulang pa yan sa mga perwisyo dinulot mo sa akin ngayong araw na ito! Promise, hindi na po talaga mauulit. Patawarin nyo na po ako. Sige na! Umalis ka na bago pa kita tuluyan! Opo. Wag ka magpapakita dito ulit, ha? Dahil kung hindi, sisiguraduhin ko na sa kulungan ka pupulutin! Siguro yun na ang isa sa mga mabigat na pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay. Kasi naman sabay-sabay yung pagod, gutom at takot na nararamdaman ko. Halos wala na akong lakas noon, pisikal man o emosyonal. Wala rin akong mahanap na maayos na trabaho sa mga panahong yon. Lalo na't hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral. Kahit na anong effort ko talagang hindi ako sinuwerte sa paghahanap ng trabaho. Sukong-suko na talaga ako noon at paulit-ulit na pumapasok sa isipan ko na bumalik na lamang sa bahay para matapos na rin ang paghihirap ko. Pero kahit papaano, may natira pang konting pride sa sarili ko. Ayokong umuwi na parang wala akong napatunayan. Kaya naman nakapagdesisyon ako na huwag munang bumalik. Pinili ko pong tiisin muna ang lahat kahit sobrang hirap. Kasi papadudot umaasa pa rin ako na balang araw ay may magbabago sa buhay ko. Sa buhay ko na punong-puno ng paghihirap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalo akong nilamon ng hirap ng buhay hanggang sa hindi ko namalayan na umabot na pala ako sa puntong nanlilimos na ako para lamang makaraos sa pang-araw-araw. Kailanman ay hindi ko inakala na darating ako sa sitwasyong kailangan kong magmakaawa sa mga taong hindi ko naman kilala para lamang mabuhay. Sa bawat abot ng barya, pakiramdam ko ay may kasamang hiya, lungkot at tanong sa sarili kung paano ako umabot sa ganito. Makalipas nga ang ilang linggo ay napagdesisyonan kong daanan ang bahay namin. Hindi dahil handa na akong bumalik kaagad kundi dahil gusto ko lang muling masilayan yung dati kong buhay. Yung buhay na komportable at payapa na noon ay binabaliwala ko at hindi ko talaga pinapahalagahan. Sinadya kong pumunta sa oras na nasa eskwela si Jacob at nasa trabaho si Mama para hindi nila ako makita. At doon ko mas lalong naintindihan na minsan, saka lang natin tunay na na-appreciate ang isang bagay kapag tuluyan na itong nawala sa atin. Sinayang ko na. Ate palimos po. Kuya palimos po. Pangkain lang po, kuya. Kuya Gerald? Kuya, sandali lang. Ikaw ba yan? Jacob, please. Jacob, putang na loob na yun mo ako. Kuya, ikaw nga. Kuya! Ang tagal ka namin hinahanap ni Mama. Kumusta ka na?
Asa si Mama? Tsaka, ba't nandito ka? Di ba dapat nasa eskwela ka? Lumuwas si Mama sa probinsya para dalawin si Lola. Nag-absent ako para bantayan ko yung bahay. Uy, saan ka ba nagpunta? Ano nangyari sa'yo? Jacob, bitiwan mo na ako para awa mo na. Teka lang, bakit? Ano bang problema? Di mo ako dapat nakikita ng ganito eh. Ang totoo niyan, hindi ko naman talaga binalak na magpakita sa inyo ni Mama eh. Pero may dahilan kung bakit nag-cross ulit yung landas natin. Alam kong hindi tayo nagkakasundo noon pero... Kuya, nagmamakaawa ako. Kalimutan na lang natin lahat na nangyari noon. Kung alam mo lang, sobrang namiss at gabi-gabi kong pinagdadasal na sana ligtas ka at bumalik ka na sa bahay. Kuya, may nasabi ba ako masama? Wala. Sa totoo lang, sising-sisi ako sa mga ginawa ko sa'yo nun. Ngayon ko lang napagtanto na napakawalang kwenta kong kapatid. Paulit-ulit kitang sinisisi sa mga kasalanang hindi mo naman ginawa. Imbis na protektahan kita kasi ikaw yung nag-iisa kong kapatid. Mas pinili ko pagbuhatan ka ng kamay dahil lang sa inggit ko sa'yo. Sorry, Jacob. Patawarin mo ako. Kuya, maniwala ka sa akin ni minsan. Di naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo eh. Alam kong madalas tayong magbangayan noon pero gusto ko lang malaman mo na ni minsan hindi nawala yung respeto ko sa'yo. Kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang nag-iisang kapatid ko. Salamat, Jacob. Salamat. Huwag ka mag-alala. Babawi ako sa'yo. Kuya, ano ba naman? Di na kailangan yun. Sapat na sa akin yung makita kitang ligtas. Hindi ko alam kung ano yung ginawa ko para magkaroon ako ng napakabait na kapatid na tulad mo. Tutuparin ko yung pangako ko sa'yo na babawi ako pero kailangan ko munang umalis sa ngayon, ha? Sandali lang kuya, saan ka pupunta? Ba't ka alis? Hindi pa ako handa na magpakita kay Mama eh. Ang dami kong atraso sa kanya. At hindi ko alam kung mapapatawad pa niya ako. Sobrang saya ko nung nakausap ko si Mama sa cellphone ni Jacob. Parang biglang gumaan ang dibdib ko nang marinig kong muli ang boses niya. Agad niyang sinabi na hahanap siya ng bus para makauwi at makita ko. Sa mga sandaling yon ay halo-halo ang saya at kaba na nararamdaman ko. Masaya ako kasi makikita ko ng muli si Mama at ramdam ko na hindi na siya galit at parang na-miss din niya ako. Pero kasabay ng saya ay may kaba rin sa puso ko. Sa dami ng mga pagkakamali at kasalanang nagawa ko ay hindi ko na alam kung saan ako magsisimula sa paghingi ng tawad. Paulit-ulit ko lang iniisip kung tatanggapin pa ba niya ako. Pero sa lahat ng iyon ay malinaw sa akin na mas mahalaga na maayos muli ang pamilya namin. Panahon na rin para harapin ko yung mga nagawa ko at tapusin na yung gulo na ako mismo ang nag-umpisa. Papa Dudut. Jacob, Bakit kuya? pasensya ka na pero kinakabahan talaga ako eh. Ba't ka naman kinakabahan? Di ba nagkapatawaran naman na kayo ni Mama nung tinawagan natin siya kanina? Alam ko, pero iba pa rin talaga kapag nakausap ko na siya sa personal. Hindi ko talaga alam kung paano ko sisimulan yung paghingi ng tawad ko sa kanya eh. Kuya, kumalma ka. Kung ayaw kang patawarin ni Mama, sa tingin mo ba magmamadaling umalis ng probinsya yon? Papunta na nga daw siya dito, di ba? Sa bagay. Si Mama na yata yan. Ma, Jacob anak, asan yung Kuya Gerald mo? yun po. Ma?
Diyos ko, salamat naman sa Diyos at ligtas ka. Kumusta ka na, ha? Ayos lang po ako. Kayo po, kumusta na? Alam ko, pinalayas kita noon. Pero hindi ko naman lubos akalain na mawawala ka ng ganong katagal. Pinag-alala mo ako. Kuya, alam mo ba kung ilang gabi nang nag-aabang yan si Mama sa labas ng bahay? Ma, I'm sorry po sa lahat ng nagawa ko sa inyo, ha. Kaya lang naman po ako nagkaganon dahil sa pagkamatay ni Papa. Pero ang hindi ko po alam na sa mga ginagawa ko sa inyo nun, para ko na rin po pala kayong pinatay. Ito lang naman yung gusto kong mangyari. Yung ma-realize mo lahat ng mga pagkakamali mo. Pero sapat na sa akin to. At huwag kang mag-alala, ha? Kasi matagal na kitang pinatawad. Kung maibabalik ko lang po yung panahon, ma, hindi ko po gagawin yung mga ginawa ko sa inyo nun. At maniwala po kayo sa akin. Pinagbayaran ko na po lahat ng pambabastos ko sa inyo nun. Alam mo, kahit hindi tayo nagkakaunawaan noon, at kahit nagpapalitan tayo ng mga masasakit na salita, ni minsan, hindi ko hinangad na mapasama ka. Ang totoo nga niyan noong lumayas ka dito sa bahay, mas lalo ko pang pinagdasal na sana magtagumpay ka sa buhay. Dahil walang nanay ang gusto na mapasama ang kanyang anak. Simula noon ay tuluyan na kaming nagkapatawaran ni Mama at ni Jacob. Sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay, na-realize ko, Papa Dudut, na walang magandang patutunguhan ang buhay mo kung hindi ka marunong makipag-usap ng maayos sa kapwa. Napagtanto ko rin na malaking tulong ang pakikinig at pagsunod sa payo ng mga magulang, lalo na kapag nakikita mo na ang ginagawa nila ay para naman sa kabutihan mo. At sa lahat ng mga nakikinig na may pinagdadaanan sa pamilya, ipagdarasal ko po kayo. Ang masasabi ko lang ay napakahalaga ng open communication na may kasamang respeto and understanding. Mahalaga rin paminsan-minsan na isang tabi ang pride. Lalo na kapag nakakasagabal po ito sa pakikipagkomunikasyon at relasyon sa pamilya. Kasi mas magaan at mas maayos sa pakiramdam yung wala kang kaaway. Lalong-lalo na sa pamilya. Yung wala kang iniisip na tao na gusto mong inisin or awayin. Dito ko muna tatapusin ang kwento ko. Maraming salamat po sa pagbukas ninyo ng pintuan para maibahagi ko ang mga pinagdadaanan ko. Pati na rin ang mga hirap at tagumpay na nakatulong sa akin para mas maging matatag at mas maunlad sa buhay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gerald. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.